Coto Mines, Coto Kids Pool. Marahil ay narinig mo na ang pangalan ng lugar na ito. Ito ay isa sa pinakasikat na tourist destination sa matatagpuan sa bayan ng Masinloc sa lalawigan ng Zambales. Ito ay dating minahan ng chromite mineral na ginawa nilang tourist attraction dahil sa nakaka-relax na vibes sa lugar, malamig at crystal clear na tubig dito. Ang dating minahan ay may lawak na 618 hectares. Ito ay nadiskubre noong 1920s pa at nasimulan naman ang paghuhukay noong 1930s. Pero nagsimula lang ang production nito noong 1960s. 2007 naman nung nagsara ito at wala pang balita kung ito ay muling magbubukas. Sa ngayon, dinadagsa ito ng libu-libong mga turista dahil sa ganda nito. At dahil sa kasikatan ay may mga pelikula ring ginawa dito tulad ng movie ni Gerald Anderson at Pia Wurtzbach at iba pa. Pero bago kayo ma-excite sa kwento ko, hindi ko pa nababanggit ang estado ng daan patungo dito. Interesting! Halos ang kahaba ng kalsada ay off-road pero may matitinong bahagi naman ng daan pero asahan yung matatagtag ang inyong lato-lato ng isang oras kung kayo ay nakamotor. Kalmahan mo lang ang takbo brother, napabilang tuloy ako sa mga tulay na tatawirin. Maaring mali ako pero 15 bridges ang tinawid ko para marating ko ang mystical na ilog na ito. Malawak ang campsites at meron ding mga cottages pero hindi mo na pinaparentahan ang mga ito. Samahan niyo ako muli at ating silipin ang ipinagmamalaking ilog ng Masinloc, Zambales. Sama kayo sa rides ko. Nandito tayo ngayon sa Masinloc, Zambales. Ngayong araw ay pupunta tayo ng Coto Mines. Nung nakaraang video ko ay galing tayo sa Bagsit River doon sa Palawig sa kabilang bayan lang. Magkatabi lang ng bayan na to. Dito naman tayo sa kabilang bayan ng Masinloc. Time check natin alas 5:30 ng umaga. Pero bago tayo umalis kasi sarado pa yung City Hall or sarado pa yung Municipal Hall kasi kukuha tayo doon ng permit. Ay pasyalan muna natin yung Deep Farm. Mayroong malapit na pasyalan dito. Kung meron silang breakfast doon, tayo magbe-breakfast at magkakape. Ay, ganda oh. May infinity pool. Pwede naman dito sa kabila. Ayan na yung highway mga brother. Diyan tayo nag-overnight sa baba na to. Kaso nga lang walang shortcut. Ayan o, shoutout nga pala doon sa isa sa mga nagtatrabaho dito na kilala tayo. Nandito yung isa pang pool. Around 8 siguro or 7:30 pupunta tayo dun sa may munisipyo ng Masinloc para dun tayo mag-inquire, kukuha ng permit. Higit isang oras daw yung biyahe mula rito sa highway hanggang dun sa Coto Mines. Tapos puro rough road, isipin nyo na puro rough road. So masaklap ang dadaanan natin mamaya kasi karamihan na pumupunta dyan ay naka 4x4, naka 4 wheels. Itong kabuuan ng lugar na to almost ano siya, gawa siya sa concrete. Ang kagandahan naman niya, yung mga kahoy na to na preserve sila. Andyan lang, so ginawa nila sinemento lang ng mga ganun para malagyan ng design. Tapos binalot lang yung puno ng kahoy para nandun pa rin siya, para yung vibes niya nature na nature pa rin. Kawayan, agoho tree, napaka presko niya. Kahit sa swimming pool, nasa ilalim din ng mga puno ng mangga. Yan, yun nga lang, medyo mahirap maglinis dyan kasi maya syempre may nahuhulog ng mga dahon. Mga ilan bang swimming pool dito? Bali ano po, 4 na malalaki po. 4 na malalaki mga brother. So may mga kiddie pool naman sila, ito halimbawa. So may mga bata kayong kasama, pwede pa rin. Mukhang maganda ang araw ngayon mga brother dahil umaaraw siya. Labas na labas si Haring Araw. Hindi katulad kahapon nung nanggaling tayo doon sa Tarlac na talagang sobrang kulimlim at inuulan tayo sa Pangasinan. Tapos bibili rin tayo dyan ng isda. Pwede nating lutuin doon pagdating. Tourism Office, Municipal Tourism Building. Malaking chunk na Masinloc ay kabundukan. Sa part na to, kabundukan na to. Ayan, tapos dito yung coastal area. Ayan.
Dito tayo sa tourism office ng Masinloc. Mabilis naman yung process nila. Bibigyan kayo ng papel, 3 pirasong papel. Yung isa para sa copy nyo, at saka yung dalawa yung bibigay nyo sa checkpoint. Ay, dito tayo sa Municipal Hall ng Masinloc. Papapirmahan natin yung nakuha nating papel sa tourism office. Tapos okay na tayo. Magbabayad daw tayo ng 60 pesos dito. So tignan natin kung anong performance nito sa off-road. Mabigat na siya. Okay boss, thank you. So first impression ko sa daan na to ay mahirap. Off-road siya na mahirap dahil nga isipin mo 4x4 na yung pumupunta doon. Diba? Purok Nara mga brother. Tara, pasok na tayo. Mukuli-kulimlim na. Kanina ang ganda ng panahon. Time check natin, alas 10 pa lang. Ang kakapal na ng mga ulap mga brother. Diyos mio, garapon. Medyo mabigat-bigat na si Doming. Mga around 5 liters itong laman na ito, or about 6 liters siguro, mga ganyan. Sobra-sobra pa yan mga brother sa pupuntahan natin, sigurado ako dyan. Tapos kakanan tayo dito. Ito yung papuntang Cotto Mines. Mukhang marami-raming napunta doon kanina. Salamat. Eto na, rough road na to mga brother. Warak-warak na yung gulong mo rito pag uwi mo. Wala namang karera dito. Importante marating nyo yung pupuntahan nyo na safe. O, unang sapa na tatawirin natin. Magbilang tayo ng sapa ha. Oops. Siguro hindi nyo lang pansin yung mga bato na to. May mga parts din na okay naman. Piliin nyo lang talaga yung dadaanan nyo rin. Ang kagandahan na ito mga brother, kahit may mga malalaking bato, yung intact siya, hindi siya yung loose. Mas matakot kayo sa loose kaysa yung mga ganito. Ito pangatlong tulay. Siguro napitpit na to dahil nga sa dami ng truck na dumadaan dito dati. Ba, nakapagpatakbo tayo dito ng 35 ha. Oh, no. Tawang brother, truck oh. Grabe yan, Dodong. Habang patagal ng patagal, gumaganda yung suspension ng front shock ah. Kung may mga bahay-bahay naman dito kayo, madadaanan pala eh. Whoops. Yung kalsada lang talaga ang shucks. Ay, nakikita ko magandang tanawin na rito mga brother.
Ito gilid ng ilog. Binabaybay natin. Ito pang-anim na tulay. Oops. Oops. Ha. Pahinga muna tayo. Tagtag na ako. Dito yung ano eh. Ito yung persado eh. Kasi yung taga-control ng manibela. Ganun. Halfway pa lang tayo ha, brother. Grabe. Pang-siyam na tulay na yun na nadaanan ko. Eto na mga brother, pang-sampung tulay. Alright. Pang 13 na tulay. Uy, may kasabay tayo ng 4 wheels mga brother. Oh, anong papel? Check natin ha. Di papel now? Yes, sir. Ah, okay. Yeah. Grabe, Vios, sedan mga brother, meron na pumasok oh, Vios. Salamat kuya. Alright, let's go. Oh, may nakasedan. Yan ang tamang adventure. Gumamit ng motor na hindi pang adventure, mga ganyan. Sasakyan na hindi pang adventure. Yan ang tamang adventure. Pag nalusutan mo yung daan na yun, fulfillment to the max. Eto na, rough road na ulit. Sarap maligo ngayon brother. Sarap maligo ngayon pagkatapos ng dinaanan natin na yan. Warakan rides. Hanapan natin. Yan. Dito tayo sa gilid para masaya. Whoops. Lang yung bangin na yun ah. Whoops. Alright, I think last na tuloy na to. Pang 15 base sa aking bilang. Maaring mali ako sa 15 pero napakadami ng tulay na dinaanan natin mga brother. Wow.
Malinaw din ang tubig niya. Ayos yan. At umaambon na rin. Ang mga bigat tang. Umaambon na nga. Ay hindi. Pagkaspas ng tubig sa ilog. Ganda ng landscape ng bundok guys oh. Parang mining truck nga yata yung ganyan eh no. Ito na yung last na checkpoint. Pero ang pinupuntahan lang itong tabi ng ilog lang malamang. Saan pwede mag-camping niya kahit saan lang? Kung saan mo trip ganyan? Mag-camping? Kahit saan mo gusto? Doon lang. May campsite talaga. Okay. Maraming nagka-camping dyan yan. Kunti lang ngayon yung mga nandiyan sir. Ay, ayos yan. Para hindi kami siksikan dyan. May parating pa, may nakasabay ako dyan. Dahan-dahan, madulas to, basa. Tapos malalaki ang bato. Good luck world. Ang mangyayari sa atin din eh. Whoops. Yan yung part ng bundok sa kaliwa natin mga brother. Ay halata mong natapyasan yan. At saka halata mong may dating dinadaanan ng mga truck. May mga layers na nagawa sa gilid. Part ng mining area. May elementary rin dito at saka high school. Malayo-layo pa rin pala simula dun sa may barangay kaninang tinigilan natin. CMI Nursery. Sana rito. Kids pool pa kaliwa. I think may mga bahay-bahay pa dyan Oops. Wait a second. Wait a. Ito guys, malalaking bato to itong binababaan natin. Pahirapan to pag-akyat. Hindi ito biro. Ang ganda nga, maganda. Maganda to mga brother. I think yung iba dito pauwi na eh. Saan ibibigay yung papel? Wala sa dulo po. Ganda yung ambience din dito mga brother Konti lang yung tao kasi kapag mga mahal na araw mga ganun, sobrang dami daw ng tao rito kasi punong-puno kahit daw sa kabila nun, sa kabila dun. So pauwi na sila. Ito yung isdang binili natin kanina, yung parrot fish. Hirap talaga magsiga, Ito yung pinaka-challenging dito sa mag-ihaw Nyemas na isda yan. Magsiga pa lang, inabot na ng 1 oras. Lumuha na out lahat-lahat dahil sa usok na yan. Tapos ang hirap palutuin dahil medyo malaki yung isda. Sobrang tagal kong nagpapaypay dito. Kung sinigang ko to, kanina pa natutuin. Diyos mio, garapon. Alright, ito na mga brother, malapit na. Malapit na akong mawalan ng bait dito sa pagluluto ng parrot fish. Sarap sarap. Kurot na tayo ng konti. Ganda ng laman nyo. Alas 5:30 na pala.
pinakapaborito ko sa lahat ay ilog. Dahil kompleto Ricardo eh. May bato, may buhangin, may mga trees. At most of the time ang ilog ay napapagitan niya ng mga malalaking bundok, kaya napakaganda ng view. At saka yung paliligo mo sa ilog, syempre mas relax kasi sa dagat. Di ba? Kasi masakit sa batay sa dagat, maalat. Hindi katulad dito na fresh water yan. So yun, nasubukan ulit natin yung capability ng slow motion ng Osmo Action 4 mga brother. Napaka-solid. Pati yung sobrang bilis na agos na yan, talagang napapatigil na ng mga segundo ng pag-agos. Doon din sa kabila, may mga cottages doon. Kaso nga lang yung hanging bridge din na nandyan, sira na. May tatambayan kayo dito. Ang lalim na ito, masarap tumalon dito. Sarap lumangoy. Ito sa malamang sobrang lalim na dito. Dito pa lang oh. Ito guys yung nasirang hanging bridge na papunta dapat doon sa kabila. Kung makapansin nyo, may mga cottages pa doon sa kabila oh. So may mga liliguan pa dyan sa taas. Hanggang dito, sobrang lalim na dito. Sarap magtampisaw dyan. At saka doon sa baba, hindi na natin. Solid. Maluwang pala to. Akala ko yun lang yung kanina. Hindi pala, mahaba rin pala to. Alright guys, alright tara na. Doon tayo nag-swimming. Sarap mag-swimming dyan. Ang lamang naman na ito doon sa Bagsit River, ito mas maluwang, malayong mas maluwang. Itong liguan dito at saka yung ilog mismo. Yung Bagsit River kasi maiksi lang talaga siya, makipot siya. So kung marami-rami kayo, ito yung the best na puntahan nyo.
Pakita ko lang sa inyo yung taas nun kasi dapat pala doon ako nag-overnight para mas masaya. Ganda oh. Pakita ko sa inyo sa taas. Masarap tambayan to eh. Oh ha? Wow! Kanya lang yung kisame niya, sira-sira na rin. Nandales, suwabe pa rin dito, masarap mag-camping. Dito ako magtayo ng tent, o kaya maghamok ka na lang dito. Magduyan ka, pero malamok. O diba, overlooking. Nice. So dito daw nag-shooting sina Gerald Anderson tsaka Pia Wurtzbach. Hanapin natin si Pia, baka nandito pa. Hey Pia, where are you? Sana makakita rin tayo dito ng Pia Wurtzbach na makakasama ngayong araw. Uwi na pala ako ngayon. Prepare lang tayo. Tapos pagbalik natin dito siguro makikita natin si Pia Wurtzbach. Or may madadala na tayong Pia Wurtzbach dito pagbalik natin sa Coto Mines. Pasyalan nyo guys din yung Bagsit River, katabi lang ng bayan na to, susunod lang na bayan yan sa may Palawig. So magkatabi lang yan, kung pupuntahan nyo yun, saglitin nyo na rin to, or ito muna yung puntahan nyo, tapos saglitin nyo na lang yung Bagsit kasi mas madaling puntahan yun. Pwedeng sasakyan hanggang doon sa ilog mismo, tapos sementado yung daan, kaya walang problema. Hindi katulad na ito na talagang malayo. Inabot ako ng 1 oras sa motor, tapos yung daan di kagandahan talaga, rough road dadaanan nyo, kaya ito muna targetin nyo, puntahan, unahin nyo to, tapos mag side trip na lang kayo sa Bagsit, tapos punta na lang kayo sa mga dagat naman para kumpleto Ricardo, di ba? Nakaka-relax. Nakaka-relax. Alright guys, dito pala ako nag-camping kagabi. Dito ako nagtayo ng tent kasi niisip ko hapon baka ulan yung tatayuan ng tent naman sa baba halos puno na. Tapos yung mga natitira na lang medyo bako-bako na siya, maraming malalaking mga bato. So maglilinis pa tayo doon. Hindi katulad nito na mayroon ng sementadong part dito sa harap. Kaso nga lang itong mga to hindi pinaparentahan. Pero okay na rin. Maganda rin sana kung doon sa gilid mismo ng ilog, no? Para ma-feel mo na nag-outing ka ayos sa ganito. Pero okay na rin. Okay na rin. Para kung sakaling umulan ay safe pa rin tayo. Ang hassle kasi kapag umuulan, pag nagtitent ka, sobrang hassle yung ganun. Tapos dito sa gilid, ito si Domeng, nakaparking siya dito. At nag-impake na ako. Makulimlim na naman siya, so sana hindi tayo ulanin pag uwi. Saan galing sir? Tarlac pa ho. Tarlac? Pauwi na ako. Saan sa Tarlac? Tarlac City mismo. Tarlac City. Mungkada, taga Mungkada rin ako. Sana? Mungkada. Mungkada. Ilocano mo lang yan, Jay. Ilocano. Uy. Yan. Silipin ko nga kuya. Puntang kabilaan. Ayun mismo yung dulo niyan, yan yung ano no, yung hinuhukayan dati. Oo, sa kanya sa underground. Underground na. Oh, tama. Thank you kuya. Alright, tara silipin natin to. Ito yung hanging bridge mga brother, kung saan daw nag-shooting yung mga pelikulang ginagawa rito. Gawa sa bakal syempre. Dito sa tulay mismo na to, dito pinapadaan yung mga namimina nilang chromite dito sa minahan dito nung araw. Ang tibay mga brother, walang kaalog-alog, walang kasayaw-sayaw. Ayan yung hinuhukayan dati. At saka dito kung mapapansin nyo, yan yung mga binabakbak sa labas. Tapos syempre gumawa sila ng tunnel doon sa ilalim din, at doon nilalabas yung mga chromite na namimina nila. Grabe, ang taas pala na ito. Ang taas. So yun mga brother, ang itsura naman ng tulay na to. Mahaba siya, around 70 or 80 meters to. Ganun kahaba. Success mga brother. Basic. Kahapon kasi nakakwentuhan ko yung mga gwardiya doon, yung mga nagbabantay sa checkpoint.
Nagkukwentuhan kami tungkol sa hirap ng daan. First impression ko ay talaga mahirap dahil nga first time natin dumaan dyan hindi natin alam yung technicalities ng daan, kung gaano ba talaga kahirap, may mga pataas ba. Unang tinatanong ko dyan kung may river crossing, pangalawa kung may paakyat na rough road. Yun ang, Diyos mio, kaba moments yan mga brother, kung may mga ganun kayong makikitang klase ng daan tapos basa pa, paakyat na basa o pababa na basa tapos rough road. So yun, yung dalawa na yan yung pinaka tinatanong kong una. Sabi sa akin wala naman kasi natulayan na lahat ng part ng kalsada. So yun, nabawasan yung nervous ko doon. Nung papunta pa lang tayo doon, syempre pinapakiramdaman ko ba kung paano mag-react si Dominar, yung motor natin doon, at yung katawan ko rin, kung kakayanin ko ba yung tagtag na aabutin natin doon, dahil in-expect ko na rin naman na matatagtag tayo ng matagal na oras. Part yan ng stamina nyo mga brother kapag nagra-rides kayo. Pero nakayanan naman. Pero yun nga, syempre mas mabagal tayo sa una dyan. Pinapakiramdaman kasi Dominar, everything is good. 2 thumbs up. Shoutout nga pala sa Mayantok Trail Riders Club, sina Boss Ogie. Shout out mga brother. Yung technicalities ng daan na hindi po siya mahirap. Hindi siya mahirap. Tanungin mo na lang yung sarili mo kung kaya mong i-endure yung isang oras na tagtag sa katawan mo. Kaya mo bang i-endure na malamog yung lato-lato mo ng isang oras na nakasakay ka sa 2 wheels? Yun lang yung tanungin mo. Yung daan, kayang-kaya mo yan mga brother. Actually kahapon may nakasabay akong taga Valenzuela doon na naka Mio, naka Aerox, naka NMAX, na kayang-kaya ng kanilang mga motor. So yun ang ating rides dito sa Cotto Mines, dito sa Mayantok, Zambales. Puntahan nyo to. Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike TV signing out. I'll see you guys on the next adventure.